na mag-like and subscribe sa atin pong channel upang atin pong mas may parating sa nakararami ang kaligtasang hatid at mga aral sa atin na mabuting balita ng Panginoon na siyang nilalaman po ng bawat video sa ating channel. Sama-sama po natin kilalanin ang Panginoong Jesucristo para sa ating kaligtasan. Maraming salamat po. Si Maria ay birhen ng ipinanganak niya si Jesus tulad ng sinasabi sa atin sa Lucas. At sinabi ni Maria sa anghel, "Paanong mangyayari ito? Sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki." At sumagot ang anghel at sinabi sa kaniya, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos." Subalit ang Birheng Maria din ay hindi naging permanenteng birhen. Ang ideya ng walang hanggang pagkabirhen ni Maria ay hindi ayon sa Biblia, sapagkat sinasabi din sa atin sa Mateo 1:25 ang patungkol kay Jose na sinasabi, "At hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus." Ang salitang hanggang sa talatang ito ay sinasabi lang na sina Jose at Maria ay nagkaroon ng normal na pakikipagtalik bilang mag-asawa pagkatapos maipanganak si Jesucristo. Si Maria ay nanatiling birhen hanggang sa isinilang ang ating tagapagligtas. Ngunit kalaunan pagkatapos nito, sina Jose at Maria ay nagkaroon din ng ilan pang mga anak. Si Jesus ay may 4 na kapatid sa inang si Maria, si Santiago, si Jose, si Simon at si Judas. At siya rin ay meron ding mga kapatid na babae, bagamat hindi na sila pinangalanan o nabilang. Pinagpala at biniyayaan ng Diyos si Maria sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng maraming anak. Sa kulturang iyon ay tinanggap bilang pinakamalinaw na indikasyon na pagpapala ng Diyos sa isang babae. At nangyari na nang sinabi niya ang mga bagay na ito, ang isang babaeng mula sa karamihan ay naglakas ng kaniyang tinig at sinabi sa kaniya, "Mapalad ang tiyang sa iyo'y nagdala at ang dibdib na iyong sinusuhan." Walang mas magandang pagkakataon para ipahayag ni Jesus na talagang karapat-dapat si Maria na papurihan at sambahin. Subalit, ano ang naging tugon ni Jesus sa babaeng nagsalita? Tatapot sinabi niya, "Oo, bagkus na lalong mapapalad ang nakakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap." Dahil para kay Jesus, ang pagsunod sa salita ng Diyos ay mas mahalaga kaysa sa bigyang papuri ang babaeng nagsilang sa tagapagligtas ng sangkatauhan. Wala saan man at sulat sa banal na aklat na si Jesus o sino man sa kanyang mga disipulo ay nagguro ng anumang papuri, kaluwalhatian o pagsamba kay Maria. Po hindi nyo sinasamba si Mama Mary. Sinasamba? Yes. Kasi lalabas kasing kasinungalingan pag sinamba mo si Maria. Masama po yung sasamba ka sa kapwa mo nilalang. Ang dapat sambahin yung lumalang. Pakinggan nyo, 1:25 ng Roma. Basa. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang. Ang dapat sambahin yung lumalang eh. Eh si Maria nilalang din yun eh. She's also a created being. Creature siya eh. Hindi naman siya creator eh. Ang sinasamba po, yung creator. Pag sumamba ka sa nilalang, kasinungalingan yun. Mali sa Diyos yun. Kaya yung mga anghel, sa Biblia, bawal sambahin ang anghel. 22:8 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako marinig at nakakita ng mga bagay na ito. At ng aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, "Ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos." Anghel na yan, ayaw pasamba. Sasamba si Juan eh. Nagpatira pa siya. Huwag mong gawin yan. Ako rin ay alipin, kagaya mo. Sa Diyos ka sumamba. Sabi nung anghel. Masama po yan.
Hindi ka maliligtas pag sumamba ka sa anghel. 2 ng Kolosas. Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel. Tanyo, pag sumamba ka sa anghel, mananakawan ka ng gantimpala. Kung yung anghel bawal sambahin, si Maria pa. Tao lang naman si Maria, di naman anghel. Tanyo, ano sabi ng Biblia? Deuteronomio 5:7 hanggang 9. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, nakawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Nagseselos ang Diyos eh. Biro mo naman, siya gumawa sa'yo tapos lumuhod ka sa iba. Hindi naman hindi naman pinapasinasamba. Yun pinapatungkol naman namin sa Diyos. Yun daw ginagawa nila sa ribulto, pinapatungkol sa Diyos. Ganito naman halimbawa ko. Halimbawa, eto, lalaki, asawa mo. Babae naman ikaw. Yun ang asawa mo. Hahalikan mo yung ibang lalaki, yayakapin mo. Huwag ka magagalit, patungkol naman sa iyo to Payag ka. Hindi payag ang Diyos doon. Papatungkol mo sa Kanya, kahoy itong niluluran mo, niyayakap mo. Di ba? Patan nyo, Si Elizabeth na kamag-anak ni Maria ay pinuri si Maria sapagkat ang kanyang papuring sinabi ay batay sa pagpapala ng pagsilang niya sa Mesiyas na si Jesus. Hindi ito nakabatay sa anumang likas na kaluwalhatian kay Maria na nasasabi sa Lucas. At sumigaw siya ng malakas na tinig at sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong tiyan. At ano't nangyari sa akin na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito? Sapagkat ganito, pagdating sa aking mga pakinig ng tinig ng iyong bati, lumukso sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan." Sa katunayan, pagkatapos nito ay nagsalita si Maria ng mga papuri sa Panginoon. Marami ang naniniwala na si Maria ay isa sa mga pinagmulan para maisulat ni Lucas ang Ebanghelyo na sinasabi din sa Lucas. Ang sabihin kay Maria ng anghel na si Gabriel na ang bata ay maglilihi sa pamamagitan ng banal na espiritu. At sinabi ni Maria, "Narito ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita." At iniwan siya ng anghel. Tumugon si Maria ng may paniniwala at kahandaang magpasakop sa plano ng Diyos. Tayo rin dapat ay magkaroon ng ganong pananampalataya sa ating Diyos at matapat na sumunod sa Kanya. Sa ibang pagkakataon din sa templo, noong 12 gulang na si Jesus, nagalit si Maria sa kanya sa pag-aalala noong kanilang pag-aakala na nawala nila si Jesus, kaya tinanap nila siya kung saan-saan. Sila ay nabagabag sa paghahanap sa kanya at ng kanilang maganap na ang mga araw sa pagbalik nila ay naiwan ang batang si Jesus sa Jerusalem at di nalalaman ng kanilang mga magulang. Nang matagpuan nila siya ay nasa templo pa rin at sinabi sa kanila. At nangyari na nang makaraan ng 3 araw ay nangatagpuan nila siya sa templo, nakaupo sa gitna ng mga guro, na sila'y pinakikinggan at sila'y tinatanong. At nang siya ay makakita nila, ay nagtaka sila at sinabi sa kanya ng kanyang ina, "Anak, bakit ginawa mo sa amin ang ganyan? Narito ang iyong ama at ako na hinahanap kang may hapis." At ang sabi sa kanila ng batang si Jesus, at sinabi niya sa kanila, "Bakit ninyo ako hinahanap? Di baga, talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking ama?" Ipinapahayag lamang sa atin dito ni Jesus na ang pinakadakilang gawain natin dito sa lupa bilang mga anak ng Diyos Ama ay sumamba sa Kanya at kilalanin natin siya, na tayo mag-ingat ng mga kaalaman patungkol sa ating Panginoong Diyos, nang sa gayon ay may sagawa natin ang tunay na mga aral na Kanyang ipinagkaloob sa atin.
sa pamamagitan ng kanyang nag-iisang anak na ating Panginoong Hesukristo para ating papurihan siya palagi. Si Maria ay ibinigay ang buong pananampalataya niya at naniwala kay Jesus sa buong buhay niya sa kaligtasang ihatid sa buong sanglibutan ng kanyang anak. Doon sa krus na hiniling ni Jesus kay Juan na maglingkod bilang anak ni Maria at kinuha ni Juan si Maria sa kanyang tahanan bilang kanyang ina. Sa Juan, pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kaniyang iniibig ay sinabi niya sa kaniyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Nang magkagayoy sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At buhat ng oras na iyon ay tinanggap siya ng alagad sa kaniyang sariling tahanan. Kasama rin ni Maria ang mga apostol noong araw ng Pentecostes. Gayunpaman, si Maria ay hindi muling binanggit pagkatapos ng unang kabanata ng libro ng mga gawa. Hindi binigyan ng mga apostol si Maria na isang prominenteng tungkulin, marahil dahil ang ibinigay na atas sa kanya ng Panginoong may kapal ay malugod niyang nagampanan, at ito ay bilang maging ina na magsisilang at mag-aaruga ng Mesiyas. Ang pagkamatay ni Maria ay hindi nasusulat sa Biblia bilang ina ni Jesus sa lupa. Ang inang si Maria ay dapat maging halimbawa sa atin kung paano siya nagtiwala sa Panginoong Diyos na handang magpasakop sa mga plano nito sa kanyang buhay, dahil ipinapakita lang nito ang kanyang buong tiwala at pananampalataya sa pinakadakilang Diyos. Bagamat ang papuri at pagsamba ay hindi nararapat sa kanya, sapagkat siya ay isang tao lang din na kahit ang mga naging propeta ng Panginoon para sa atin ay pinagbabawal ding sambahin sila at papurihan, at lalo't higit ang manalangin sa kanila, sapagkat wala silang kakayahan na gumawa ng mga bagay, dahil sila ay mga nilikha din tulad din ng mga anghel na pawang mga nilikha din na nag-iisang Diyos na may kakayahang gumawa ng lahat at lumikha ng lahat. Siya dapat ang pinag-aalayan natin ng lahat ng ating papurihan at pagsamba, dahil tayong lahat ay gawa lamang niya. Si Jesus lamang ang ating tagapagtanggol at ang ating tagapamagitan sa langit. Kung tayo'y mag-aalay ng pagsamba o mga panalangin, ituon natin ito sa ating Panginoong Diyos, gaya rin ng itinuro sa ating panalangin ng Panginoong Hesukristo na sinasabi sa Mateo. Si Maria mismo ay nagpakita ng halimbawa ng kanyang pagsamba at papuri sa Diyos sa Lucas. At sinabi ni Maria, "Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon, at nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kanyang alipin. Sapagkat narito, mula ngayon, ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng mga maghahali-haliling lahi, sapagkat ginawan ako ng makapangyarihan ng mga dakilang bagay, at banal ang kanyang pangalan, at ang kanyang awa ay sa mga lahit-lahi sa nangatatakot sa kanya." Mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat muli at kayo po ay nakaabot hanggang sa dulong bahagi ng ating video. Ako rin po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong pagtangkilik sa ating Mungutin Channel. Nais lang po nating ipabatid sa ating lahat kung gaano po kahalaga ang pagbibigay ng ating oras para kilalanin ang ating Panginoong Diyos na ating Diyos Ama, na siyang muling ipinakilala sa atin ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga naging turo nung siya ay nandito pa sa lupa. At ito ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Maniwala po tayo sa lahat na binabanggit sa atin ng banal na aklat, dahil ito lang po ang natatanging libro sa buong mundo na nagtuturo ng pinakaimportanteng dapat natin malaman bilang isang tao. At iyon ay ang ating kaligtasan. Ang ating inang si Maria ay lubos na pinagpala ng Panginoon dahil sa kanyang kababaang loob, at maging siya kasama ng mga naging hirang ng Panginoon ay naghihintay din sa kanilang muling pagkabuhay. Ang ating mahal na ina ay dapat nating igalang at respeto ang kanyang pangalan, subalit hindi ito nangangahulugan na atin na siyang sasambahin, sapagkat kung nabubuhay lang din siya sa ating panahon ngayon ay hindi niya ito maiibigan. At ang pagsamba sa mga tao, mga Diyos-Diyosan o mga idolo
ay mahigpit ding tinututulan ng ating Panginoong Diyos, sapagkat tayo'y ginawa ng Panginoon upang sambahin lamang siya at wala nang iba. Tayo dapat maglaan ng oras para lamang sa Kanya. Wala tayong ibang pamagitan sa ating Panginoong Diyos Ama para sa ating kaligtasan kung hindi ang natatanging Panginoong Hesukristo lamang. Ang Kanyang pagtutubos sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa krus ay ginawa niya dahil mahal niya tayong lahat at wala na tayong kakailanganin pang iba para tumayong tagapamagitan kung hindi siya lamang. Gawin po natin ang tamang panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Papurihin natin at tayo manalangin sa ating Panginoong Diyos. Sumampalataya tayo sa Kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. God bless po.